Magandang umaga mga ka-backyard. Okay mga ka-backyard, ngayong umaga ang share ko sa inyo ay kung paano ko napagsasabay na i-breed ang mga guppies. At the same time ay meron din akong binibreed ng mga dwarf shrimp. So ito nakikita nyo sa aking harapan, ito yung aking mga dwarf shrimp. Ngayon na i-share ko sa inyo kung paano ko napagsasabay na i-breed ang mga guppies at the same time ay nagbi-breed din ako ng mga dwarf shrimp sa iisang basin or sa iisang breeding tank. So ito panoorin natin. Okay mga ka-backyard, nandito muli tayo sa aking breeding setup. Ayan, ang dami pa rin, di ba? So ayan, mas lalo pang dadami yan kasi yung part na yun sa dulo, aayusin yon, puntahan natin. So aayusin din to para ma-extend. Ayan, mahaba pa kasi yan, hanggang doon pa yan, hanggang doon sa dulo pa yan. Ayan, ayan, hanggang dyan pa yan, marami pang may ilalagay na mga basin dyan. Siguro aabot pa ng mga 20 to 30 pieces yung sa likod na yan. So dito tayo ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko napagsasabay na mai-breed ang mga guppies at mga dwarf shrimp. So ito mga ka-backyard, ito yung aking binibreed ng mga blue dragon. Ayan, ito yung aking mga breeder ng blue dragon. Ayan, so ayan, kita nyo naman, visible naman siguro sa camera, etong aking male. Ayan, tapos malalaki na yung mga female nyan. Ayan, ito. Ayan, ito yung aking mga female. Okay, so tryo lang kada isang basin para hindi sila masyadong masikip, hindi crowded, tsaka may tendency kasi nakainin ng fry pagka masyadong masikip. Ayan, so paano ko napagsasabay yung shrimp tsaka itong mga guppies? Syempre meron din tayong mga breeder na mga shrimp. Ayan, so nandito yung aking mga yellow. Ayan, so ito yung aking mga yellow shrimp. Ayan, kita nyo, mga breeder size na yan. So alam naman natin na ang guppy ay kumakain ng mga shrimplet, kaya hindi possible na paramihin ng shrimp ng may guppies. So ang ginagawa ko rito, chinecheck ko ng maigi araw-araw kung meron ng mga buried na mga female. Pagka may buried ng female, ang ginagawa ko dyan, hinihiwalay ko na yung mga buried na female. Gaya ng pinakita ko sa inyo kanina, meron ako doong mga tab na may mga buried na mga female. So mamaya i-check natin yon. So dito naglalagay ako ng mga 5 to 10 pieces na mga breeder na mga dwarf shrimp. Marami ito, yun nga lang, medyo konti na nakikita natin ngayon kasi nga nandun na sa mga tab na ginawa ko, nandun na sila nakalagay, nakahiwalay na sila. So ano ba ang purpose, bakit hinihiwalay ko yung mga buried na female? Kasi pagka inayaan natin na dito lang sila magparami, pagka nag-drop na yung mga female, ang gagawin naman ng mga guppies, kakainin nila yung mga shrimplet. Ayan, so yan, ganun ang ginagawa ko. Araw-araw chinecheck ko yung mga breeding tank ko na may mga hipon, at naghahanap ako ng mga buried na mga female. Gaya rito, ito yung aking mga RCS. Ayan, marami rin ito. Marami rin ditong mga mga breeder na mga RCS. Ayan, hindi lang sila visible kasi nagtatago yung iba, tsaka mahirap pulihin eh. Ayan, so ganun din. Ayan, kita nyo naman yung aking mga mga female na mga mga P-dirt. Ayan, kita nyo yung aking mga female na P-dirt. Napakalalaki niyan, kaya pag nag-drop yung mga RCS ko rito ng shrimplet, sigurado ako napapapakin lang nitong mga female na yan kasi malalaki na yung bunganga niyan. Kasyang-kasya na yan, kayang-kaya nilang kainin. Kaya ang ginagawa ko ay hinihiwalay ko na. So pupuntahan natin yung mga nahiwalay ko na mga mga buried na mga shrimp. Ayan, nandito sila. Ayan, kaka-harvest ko lang nito, napakarami nila. Sa isang tab na yan, pwede ako maglagay hanggang 4. So depende sa inyo, pwedeng isa lang, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. Sa akin kasi limited pa.
Ayan, kakaunti pa yung mga tab ko, kaya apat sila. So okay lang naman sa mga shrimp yon, kahit na walang oxygen. Okay lang sa kanila, mabubuhay sila as long as merong aquatic plants. Ayan, yan lang naman ang sekreto dyan. So ito, kita nyo, ito ang laki ng female na to. Ayan, huliin natin para makita nyo na buried ito. Ito yung mga yellow shrimp. Ayan mga kabakyard, kung makikita nyo, ayan o, ang daming itlog, di ba? Ayan, ang dami niyang itlog dun sa kanyang belly. Ang tawag dyan, pag may itlog na, buried female. Kasi dala-dala niya yung itlog hanggang sa ma-hatch. Pag na-hatch na yan, gumagalaw na, idadrop na niya yan. Ayan, so dito na niya yan idadrop. Pag nag-drop na sila, aalisin ko na yung mga nag-drop na female, then ibabalik ko ulit doon sa breeding tank kung saan ko sila kinuha. So ganun lang yung cycle hanggang sa lumaki na rito yung mga shrimplet. Pag malalaki na yan, ganun din, double purpose din yung grow out ko. Nakikita nyo itong grow out ko ng mga guppies. Ayan. So dito ko naman sila ngayon ilalagay kasama ng mga fry. So hindi ko sila pwede ilagay sa mga adult na, gaya niya yung mga young breeders, kasi kaya na nilang kainin. So pwede ko silang ilagay sa ganito kaliliit. Yan, sa ganyang kaliliit na mga grow out. Ayan. So ganyang kaliliit, pwede kong ilagay yung mga shrimplet. So kasabay na nilang lalaki yung mga shrimplet, kaya hindi nila makakain. So double purpose din ako sa grow out. Kasi nga medyo limited pa yung mga grow out natin. So ginagamit ko yung pinaka the best na resources natin para mas maparami pa yung mga livestock natin dito.